Hello, so ito yung reading natin for Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Let's start our reading. Kunin ko muna yung mga card na gagamitin ko sa'yo. The Moon. Three of Pentacles. Main energy mo to, ha. And then, itong side na kabila is for your person. You do have your The Devil. Three of Cups. O, dalawang three na ito. Seven of Pentacles is at the bottom of the deck. Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, I feel like you need to notice your dreams. Huwag mong baliwalain yung mga panaginip mo. Alam mo yung panaginip, not only pagtulog ka, it could be paggising ka. Yung daydreaming, alam mo yon, huwag mo siyang baliwalain. Now is the time na dapat i-consider mo, bigyan mo ng pansin yung mga panaginip na yan. Kasi may mga importanteng message dyan. And, your spirit guides, your angel guides are sometimes connecting with you, or yung message nila ay nandoon sa panaginip na yan na tinutukoy ko. Kaya sabi ko, kailangan mo nga lang siyang i-decode. Hindi siya ganun kadali. For example, na naginip ka ng you're running away from something or meron ka tinatakbuhan, nilalayuan, na may balak, for example, balak kang patayin doon sa panaginip mo. Hindi naman ibig sabihin na talaga may papatay sa'yo sa totoong buhay. Hindi ganun yon. It could be the message there is that meron kang nilalayuan or tinatakbuhan sa buhay mo ngayon, kinakatakutan sa buhay mo ngayon, and like the message for you is you need to face your fears. Diba? Kailangan mo harapin yung mga kinatatakutan mo yan, nilalayuan mo, or iniiwasan mo na yan. Kailangan mo mag-take action dyan. Marami ang interesado sa iyo ngayon, nagpapakita ng interest. Gusto nilang malaman kung ano mga pinagagawa mo, ano nangyayari sa iyo, etc. You don't care. Wala kang pakialam. I feel like ginagawa mo lang kung ano yung mga makakapagpasaya sa iyo. Yung iba, pwedeng may idea ka, pwedeng alam mo na ikaw ay minamasdan or what. Whether good or bad yung nasa isip nila. Sa'yo kasi parang wala ka nang pakialam dun. Kumbaga parang isipin nyo na lahat ng gusto nyong isipin sa akin, wala na akong pakialam. Lalo na kung ikaw yung tao na sanay ka na sa ganyan. Na ikaw ay pinapansin, tinitignan, pinagchichismisan. Sabihin na natin ganon. And of course, pag sinabi natin sanay, na-experience mo na in the past, ngayon, baliwala na sa'yo yung mga sinasabi ng ibang tao kasi nga, mas malala pa, pwedeng mas malala pa yung mga na-experience mo chismis in the past or yung pag-uusap, pang-judge, sabihin na natin ganon, ng ibang tao. And, yung person na kakonect mo, the devil, honestly, this is a person na pwedeng
hindi nagiging honest sa'yo, hindi siya nagiging tapat or totoo sa kung ano talagang intentions niya or emotion kasama eh. So, hindi siya nagiging totoo or hindi niya sinasabi kung ano talagang emotions niya para sa'yo. This could be a person in the past kasi gusto niya makipag-reconcile eh. Nakakaramdam tayo ng gusto niya makipag-reconcile sa'yo. And, kaya lang financially kasi parang wala or hindi siya ganun ka-stable sa ngayon. Or, kung gusto niya maging part ulit ng buhay mo, parang alam niya na kailangan maging handa rin siya financially. And sa ngayon, hindi siya okay. Okay? So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? King of Pentacles. Strength card. Okay, sorry. That's my alarm. It's already 6 ng umaga. Ayan. And 10 of Wands, 3 of Swords, Queen of Cups. Yung iba pwedeng may third party situation. May ganon. King of Pentacles. Kasi ikaw, ang dami mo nang na-experience sa buhay mo na parang wala ka na pakialam sa mga sasabihin or isipin ng ibang tao eh. So, kung may third party situation, ano yung makakapagpasaya sa'yo? Diba, yun yung tanong, yun yung importante na muna sa'yo ngayon. Wala ka na pakialam kung ano ang magiging tingin ng ibang tao sa'yo, maiisipin nila sa'yo. Diba? Nandun yung point sa'yo na parang with the Strength card, could be very rebellious energy in the past. So, naging rebellious ka noon. Yung iba, could be no kabataan mo, na naging dahilan sa'yo na parang wala ka na pakialam sa chismis. Kasi pwedeng isa naging dahilan kung bakit ka pinagchismisan noon. Because of those rebellious energy. Yung person na kakonect mo naman, emotions niya sa'yo. Three of Swords, nasasaktan siya. A lot of pain. Nasasaktan siya kasi with the 10 of Wands, ang bigat sa pakiramdam nung energy niya. Parang naririnig ko yung word na sana. And parang may mga sana. Marami siyang sana na gustong sabihin sa'yo. Sana nasabi ko to, ganyan. Sana nabigay ko to, ganyan. Yung parang may mga sana talaga siya na hindi niya nabigay or nasabi noon. Pero sana pala ay nagawa niya. Alam mo yon? Sa inyo dalawa parang marami siya pinagsisisihan. It could be missed opportunities
sa inyong dalawa, and or at the same time, marami siya itinago, marami siya nilihim emotionally sa'yo. So, punta tayo sa future energy for the both of you. Two of Cups, the Death card, and the Hierophant. The Hanged Man is here. Bottom of the deck is the Eight of Pentacles. And the future, nakikita natin yung paghihintay mo dito with regards sa connection ninyo. You feel like siya talaga yung person for you. Like parang destiny kind of energy. Kaya nga willing to wait ka eh. Pero nandun din yung feeling mo ang hirap din, no? Ang hirap din kasi maghintay. Pero parang wala ka naman din kasing choice kundi maghintay dito sa person na to. So I can see you waiting. Yung person na kakonect mo, nandun yung energy niya na there's a transformation na mangyayari sa buhay niya. And alam mo yung pag-amin, pwedeng gawin niya sa'yo yun. Pag-amin ng emotions niya, pag-amin ng mga nilihim niya, mga itinago niya sa'yo, or nakikita natin dito sa picture ng Hierophant is person na anong tawag dito, nangungumpisal sa simbahan. And of course, nandun yung pag nangumpisal ka, nandun yung sinasabi mo yung mga pagkakamali mo. And that's what I can see here, para magkaroon ng transformation sa buhay niya, mabago. At alam niya, na para mabago yung buhay niya, kailangan sabihin niya sa iyo yung totoo. Kailangan aminin niya or maging honest siya sa iyo pagdating sa emosyon niya. Di ba? Part of yan. Kailangan niyang gawin. Wala siyang choice. Kasi kung hindi niya gagawin yun, walang pagbabago. Ganun at ganun. Ayaw nga niya ng ganun at ganun na mangyari sa kanya eh. Gusto niya ring mabago na rin ngayon yung buhay niya. Handa na siya sa pagbabago. That's what I can see here. Handa na siya sa pagbabago. And, katulad mo, nandun na rin yung mindset niya in the near future na wala na rin siyang pakialam sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.